In the paint, stops on a dime, gets that one to fall. Hitting the first three for either side in this match and answers right back. Ivor Napa for three. That straightaway three is good. These two teams know each other well. So now the Truth turns the ball over again. On the run and the move up. Bolina, it's good. Casendaja, they've been doing this Watch for out. years. Oh, Lino Mori with a stop. From the streets to the spotlight, from hometown courts to the national stage, this is the Court Report. Hi everyone, my name is Stan C, delivering you the ins and outs as we march towards the 2026 Smart NBTC National Finals presented by SM Supermalls. They say Northern grit hits different. Hard, disciplined, relentless. And for decades, North Luzon has produced some of the most iconic names in Philippine basketball. Coming from the plains of Pampanga and Bulacan, the coasts of Pangasinan up to Ilocania, and even to the mountains of Cagayan Province. Exceptional players have stood out from different parts of the region, eventually making their way to the NBTC and beyond. Leading the pack of this generation are Cabalens in Justin Baltazar, JD Mocon, and brothers Russell and Richard Escoto. But greats like Daniel Defonso and Kirby Raimundo are also doing their part to pass the torch to the next generation. And throughout our 16th season here in the NBTC, we are on the lookout for the next big names to come out of North and Central Luzon. As we step inside our playbook this week, Kwentong North naman tayo, so let's welcome our guests. First, he is one of the local commissioners from Nueva Ecija. Let's welcome Mr. Ian Elizarde. Sir Ian, thank you for joining us. Good morning, sir. And of course, we have right here the 2016 NBTC Most Outstanding Player from Apalit, Pampanga. He's also one of the members of the Converge Fiber Xers in the PBA. We've got John Lloyd Clemente. John Lloyd, thank you for joining us sa Court Report. Thank you din po. So let's talk about yung NBTC from your perspective north of Luzon. No? So start tayo sa'yo, John Lloyd. Yung NBTC experience mo was almost a decade ago at this point. So ano ba yung pinaka nag-stand out from when you were the NBTC Most Outstanding Player? Nag-stand out sa akin yung nakuha namin championship kasi hindi biro yung namin mga tinahak namin ng mga games kasi mga champion ng NCAA, UAP yung linabanan namin. So yung pinaka-memorable for me. Mm-hmm. Your name's actually right behind us dito sa set natin. Patunay talaga of the impact you've had sa NBTC. Sino ba yung mga nakalaban mo at the time na naalala mo or nakakalaro mo pa rin ngayon sa pro level? Sila si Juan Gomez, kalaban ko dati yan. Ngayon kampi ko na. Sila Dave, sila Defonso sa MPBL ngayon. Magiging kampi ko din. Tapos sila SJ Belangel na nasa pro na din sa Korea. Mm-hmm. And yung NBTC ngayon, di ba, alam naman natin na tumasa talaga yung level of play, especially with yung mga Phil-Ams, Phil-Canadians, mga Filipino-Europeans who are coming here. So nung time mo ba, were there already yung mga Filipino foreign players and what was it like playing against them at the time? Actually, nung time namin na hindi pa ganun karami yung mga foreign players na naglaro sa atin sa NBTC, alos puro galing province, school dito sa Manila. So, mas challenging talaga yung mga university and colleges na naglaro dito sa Manila kaysa ngayon na sobrang lalakas ng mga Phil-Ams player ngayon sa NBTC. Sir Ian, let's go to you naman po. So, you're the commissioner sa Nueva Ecija sa mga local qualifying tournaments over there. For our viewers and yung mga players who probably don't know what goes on sa office ng commissioner, what's that like? What does your role entail? Actually, sa part po namin, more on scouting eh. Mm-hmm. So, as a commissioner, tinutulungan din namin yung mga kabataan natin, especially sa mga probinsya, na magkaroon mag-adapt ng school. Mm-hmm. Ino-open namin yung opportunity sa kanila. Kasi pag sa probinsya kasi minsan hindi nararating ng mga scout from Metro Manila eh. So through NBTC as a commissioner, nagiging part ako ng mga kabataan natin na mabigyan ng opportunity, na mabigyan ng school, makapag-open ng mas malaking opportunity sa mga kabataan natin dun sa probinsya. Actually, hindi lang sa Nueva Ecija, sa buong Central Luzon.
Ano pong ibig sabihin nun in terms of yung day-to-day? Like, how do you build those opportunities? Kayo po ba yung yung nag-i-invite sa mga scouts, na mga major Actually, programs na pumunta sa As kanila? myself po, ako mismo, ako na po ang nag-open ng doors sa mga kabataan natin. Ako na nagdadala rito. So may mga coaches, may mga school po ang kausap dito sa Metro Manila. So hindi ko na pinapadala yung mga scout, yung mga coaches doon. Ako na po nagdadala sa mga bata rito. So kinakamp po namin yung mga bata. Yung may mga talent po na talagang pwede nang dalhin dito. So nilalagay namin sa camp namin, tinitrain namin. Then pag pwede na, dadalhin namin dito for tryouts or pinapakiusap namin sa mga coaches. Pero ako naman, sir, hindi naman yung pakiusap na kailangan mong kunin yung bata. Right. Ako yung dadalhin ko yung bata, susubukan yung bata, pag okay yung talent, kunin mo yung bata. Pero kung hindi naman pwede sa team na yung bata, ano naman ako, tatanungin ko coach kung ano yung kulang dun sa bata. Then that's the time, babalik namin sa camp, titrain pa ulit namin. Para mas prepared siya pagdating ulit ng panibagong tryout dito sa mga schooling university dito sa Metro. Which So, schools yun. and programs are you affiliated with, Sir Ian? Actually, isa pa ako sa sponsor ng University of Santo Tomas, Junior Tiger Cubs, at even yung Philippine Christian University po. Tinutulungan ko po yung team. And ako rin po may sariling team. So, sa Nueva Ecija. So, doon ko po, kumbaga, yun po yung training ground ng mga players po namin at the age of 14. So, sinisimulan na po namin yung i-train. Then, ang NBTC kasi meron tayong 19 under, saka si Manila Live yung 16 under. So, yung malaking tulong din sa NBTC sa paghubog namin sa talent ng mga players namin. Kasi karamihan ng mga bata ngayon nangangarap na magkaroon ng malaking liga. Right. Lalo na kung wala sa Metro Manila. Yes, totoo. NBTC, isa sa pangarap nila yan. So, yun po. John Lloyd, you were one of those players back in the day, di ba? Siyempre, yung story mo nagsimula sa Apalit, Pampanga. Paano ka napunta sa isang major program like NSNU? Actually, nag-tryout po kami. Dinala po kami ng coach namin sa Pampanga na nag-tryout po kami ng mga 5 school. Tapos, inyo lang po yung nagbigay sa akin ng opportunity para makalaro po sa UAP. So, ano yun? Naglaro ka sa camp, na-discover ka ng coach or ng scout, and then, how does an offer materialize para sa mga player na katulad mo? Naglaro po kami sa mga provincial meet. Doon may nakita po sa akin na coach. Tapos yun, tinanong niya ako kung gusto ko mag-tryout sa Manila. Siyempre po, pangarap ko po yung mapunta sa Manila kasi nandito yung mga opportunity, mga big schools. Yun, sabi ko, opo, sige, tara po, subukan natin. Wala nang mawawala eh. Kung makuha o hindi. Yun, sa kabutihan naman po ng Diyos na nakuha po ako sa inyo. Madali ba mag-transition from living in Apalit, syempre with your family, tapos pupunta kang Metro Manila, bagong lugar, bagong system, bagong school, bagong coach? What was that process like para sa'yo? Siyempre, sa una po, sobrang hirap kasi bata ako po napunta sa Manila eh. 14 years old po ako napunta yun eh. Siyempre, hindi ka pa sanay mabuhay mag-isa eh. Umaasa ka pa sa parents mo, parang ganun. So, mga 1 week o 2 weeks din po akong umiiyak nun sa dorm kasi na-miss ko yung magulang ko eh. Ganun po kahirap talaga nung umpisa. Sir Ian, from your perspective naman as a scout and as a sponsor, di ba? You just heard yung shinare ni John Lloyd. How are you able to help yung mga bata when they're able to find a way to get to Metro Manila? Siyempre, may connection ka pa rin naman to these students. Actually, kami naman po, lagi ko sinasabi sa mga bata, yung pangarap nyo, pangarap ko din. So, kinakausap ko yung parents. Especially yung mga parents na hindi nakakaintindi sa basketball, sa sports. So, ako naman, I make it to the point na naiintindihan ng parents yung pagiging, kung papasok yung anak nila as a varsity player. Dito naman kasi sa Metro Manila, pag pinasok namin sa university and colleges yung mga players namin, free naman na kasi yung tuition fee. Free na rin yung dorm. At the same time, yung mga schools dito, ng mga big schools, nagbibigay ng allowance. I think NU nagbibigay ng allowance dyan. Ako naman, support lang. Kumbaga, may mga pangangailangan kasi yung mga bata na minsan medyo nasa-short. So, doon tayo pumapasok as a sponsor. Like what po, sir? Kasi ang mga players ko, kailangan, pagdating kasi dito, yung mga players minsan medyo may kulang sa
gamit, sapatos, especially sapatos kasi number one, kailangan nila yan. May mga parents kasi tayo na hindi nila may provide yun eh. So ako as a sponsor, binibigay namin yun. Ayaw kong makaramdam kasi yung mga ini-scout namin, yung mga players namin na hirap sila. Kasi doon minsan bumibigay yung mga bata eh, yung may alam nila sa sarili na may kulang sila. So ayaw kong iparamdam na sa kanila na medyo siyempre pag dito lumaki yung mga bata, alam mo kompleto lahat eh. Pag galing ng probinsya, kulang 'yan. Alam ni John Lloyd 'yan. So I make it to the point na kailangan pag dinala namin dito, kompleto. Even shoes, lahat 'yan. Then yung mga other support, binibigyan namin. Allowance, pag nagkukulang ng allowance, binibigyan namin yung mga bata. John Lloyd, looking back naman sa experience mo nung NBTC, so naglaro ka na for NU. So considered Metro Manila na yun, di ba? Pero syempre di mawawala yung pagiging kapampangan mo. So what's it like if you're facing yung mga provincial teams? Do you ever think to yourself na, mga katulad ko to kasi dito rin ako nanggaling? Syempre, nasa Manila na ako nung nag-MBTC ako eh. Pero yung mga naglaro dun, nakita ko pa rin yung sarili ko eh. Actually, mga nakakalaban ko. Lalo na yung mga galing province na malalayo. Ang sobrang sarap lang sa pakiramdam na may opportunity sila na maglaro doon sa NBTC na yun. Na ma-discover sila ng ibang coaches, ng mga scouts. Do you ever feel that pressure, lalo na as a player, kahit nasabihin mo na sa Metro Manila ka na, part ka na ng major program tulad ng NU na, nandito ako sa NBTC, nandito lahat ng mga scout, ng mga napakalaking program. Did you feel like, pressure or, hindi, part na rin ako ng NU system eh, may pipeline na rito? Hindi, syempre po, pressure pa rin po for myself kasi you need to do something to prove po para sa kanila eh, para makita nila yung worth mo pagdating na next level po. Mm-hmm. So, you go from NU in high school to college, diba, sa UAP, doon ka pa rin naglaro. So, there's that familiarity. And then yung same familiarity na yun, na-carry over mo into the pros kasi naglaro ka for Pampanga Delta sa NPBL. So ano naman yung feeling nun na you go back to your roots and you represent your home province? Sarap sa pakiramdam kasi from Pampanga talaga ako eh. Tapos nabigyan namin karangalan yung bayan namin, yung Pampanga. Kaya ngayon sobrang saya kasi pangarap namin to eh na sa PBA. Can you describe that for someone who's not from Pampanga? Ano ba yung ibig sabihin ng bond na yon between you guys? Madali lang makasama kasi alam mo na yung isa lang kayo na language, isa lang kayo na pinanggalingan. So, parang madali na lang makihalubilo at madali mo lang makakabisa yung team. Kasi pag may magtuturo sa'yo, maintindihan mo agad kasi yun yung mother tongue mo eh. Kaya yun, sobrang dali lang na maka-adapt agad. So Ian, that says a lot about yung pride, diba, of where you come from. And from your perspective naman as a commissioner sa Nueva Ecija and yung na-observe ninyo, what do you think stands out most as a trait nito mga players from North Luzon or Central Luzon? Actually, yung puso nila eh. Hindi kasi, yung mga taga-probinsya kasi sa amin, sa North Luzon, hindi sila bumibitaw sa pangarap nila eh. Yun yung laging-lagi nilang baon. So, yung kagustuhan nila na matupad yung pangarap nila. Yung puso nila na makarating. Kasi may mga ina-eye din silang mga players eh. So, gusto nila, ganun. Yung palaban. Right. Yun yung palaban. Yung pusong palaban, yun yung meron sa mga taga-norte. So actually, si John Lloyd, taga-norte din niya, South Central and North Luzon. Actually, tama po si Coach, mga taga-norte, mga Kaumpangan, mga Ilocano, sobrang palaban po niyan. At saka, malaki po mga puso niyan, lalo na pag may pangarap ka, gagawin mo talaga lahat, magsisipag ka para matupad mo yung pangarap mo. Yes, tama. I want to ask a question that kind of digs into something na hindi ganun ka-glamorous, which is yung mga setback. Kasi, di ba, we talk about success stories. People like John Lloyd Clemente na go from Pampanga, make it to Metro Manila, make it to the PBA. Pero what about yung mga other players naman or other students na tinry nating dalhin sa Metro Manila pero they end up not making it? What happens to them or what pathways can we open up para sa kanila? Ako po, as scout, as nag-aalaga talaga ng mga players, lagi ko naman sinasabi sa kanila, pag hindi man sila tinanggap, hindi ibig sabihin nagsasarado na yung opportunity sa basketball para sa kanila. Ibig sabihin may kulang pa. So as kami po na tumutulong talaga sa mga players namin, inahanap namin yung kulang. Hinahanap namin yung kulang dun sa bata. Then
we make it to the point na pag bumalik siya, mas malakas siya. So, ako kasi, may mga players kasi tayo na minsan, palalo pag bata, umaatras na eh. Pag hindi tinanggap sa isang tryout, umaayaw na yan. Doon ako pumapasok sa punto na pinapakiusapan ko. Ako na mismo, sabi ko nga sa kanila lagi, na yung pangarap mo, pangarap ko din. So, kung bumitaw ka sa pangarap mo, hindi ako bibitaw sa pangarap mo. So, gagawin ko yung part ko, kinuha kita dito, ang bitaw ko sa magulang mo, binitawan ko sa'yo, tutulungan kita, tutuparin ko yon. So, dun po ako para may pakita lang dun sa bata. Minsan kasi yung support kailangan mo suportahan yung bata. Lalo yung mga edad na 16 years old, 15 years old. Medyo yung emotion niyan, sir, medyo bumabagsak pa. Right. Pag nakakatanggap ng hindi tinanggap sa tryout. So, sa part namin, ang hirap nun kasi kami nanggaling din dyan So, talagang binibigyan namin ng time na kausapin yung players namin na hindi porket pinagsaraduhan ka ng opportunity ngayon, panghabang buhay pagsasaraduhan ka na. Meron pagkakataon na pagbubuksan ka ulit. Pero pag pinagbuksan ka ng opportunity, gawin mo na yung best mo. Yeah, samantalahin mo na. Samantalahin mo na. Kasi nandiyan ka na Dire-diretsuhin mo na yan. Ikaw na may hawak niyan. Kasi kung bumitaw ka pa dyan, pinagbuksan ka na at bumitaw ka pa, hindi na namin kasalanan yun. Kasalanan mo na yun. Kasi nandiyan ka na dapat So, yun po lagi namin pinapaintindi sa kanila. John Lloyd, you've reached yung highest level of basketball dito sa Pinas, diba? Which is to make it sa PBA. Do you ever look back and remember yung mga setbacks naman? Ano yung mga opportunity na feeling mo hindi nabuksan para sa'yo or you let it slip away for whatever reason? Tulad nga yung sinasabi ni Coach, yun, nung bago pa lang ako sa Manila, dami kong pinag-tryoutan, mga 5 school. So, puro tryout ako dito, hindi nakuha. Bukas naman, kinabukasan, balik sa Manila, tryout ulit. So, hanggang yun, nasa isip ko, ba't di ako kinukuha? Anong kulang? So, yun, in-improve ko lang yung sarili ko. Like, in-improve ko pa yung game ko, in-improve ko yung mindset ko para sisiguraduhin ko pag na next time na bumalik ako dito sa Manila, makakuha na ako. Sino yung kinakausap mo to ask, ano pa yung kulang or ano pa yung kailangan kong gawin? Meron ka bang isang tao lang nakausap throughout this process or you talk to yung different coaches from these other programs? Actually, yung daddy ko talaga yung nagbibigay sa akin ng advice Kasi siya yung nakakita ng game ko. Lagi yung sinasabi sa akin kung, kunwari, anong kulang ko. Yun yung sabi niya, kunwari, kulang ka sa atake. Yun gagawin ko kasi siya yung nakakapansin You're now in the PBA, rookie year mo, 50th season pa ng PBA, di ba? So napakalaking occasion for everybody sa PBA community. Ano yung meaning nun sa'yo as a kid who aspired na one day makatungtong ng PBA and then nagkataon na this is all happening sabay-sabay rookie year mo, 50th season ng liga? Siyempre, sobrang blessed po ako kasi isa ako sa mga na mapalad na makalaro dito sa pinamataas na liga sa atin Dati isa lang po akong naglaro sa kanto sa amin, sa Pampanga. Nakikipustahan ng mga ice water, mga ganun. Ngayon, nakapaglaro na sa pinamataas na liga. Sobrang blessed po sa pakiramdam. Sir Ian, from your perspective naman, meron ba mga dumaan na sa Nueva Ecija local qualifying tournaments na narinig yun yung pangalan nila get called sa PBA draft or nakita niyo nang nagsuot ng PBA jersey? Actually, sa ngayon, wala pa, sir. Pero yun yung goal namin. Yun yung goal namin na katulad ni John Lloyd. Talagang yun yung goal namin na magkaroon ng pangalan yung mga players namin sa mga mas higher na liga dito sa Pilipinas like PBA. So, yun yung pangarap namin maging pro. Sa ngayon, medyo bata pa. Kumbaga, ang ini-aim pa lang namin, sir, ngayon is to makapagtapos yung mga bata ng pag-aaral nila and then dire-diretso maging pro players. Sir Ian, anong gusto niyo maalala ng mga tao from yung mga players from Nueva Ecija? Anong branding ang gusto mong maalala or ma-associate sa kanila? Maalala sa mga players na from Nueva Ecija. Parang if they come across a player from Nueva Ecija, taga Nueva Ecija nga kasi blank. So, taga Nueva Ecija dahil may pusong palaban. So, yun ang Nueva Ecija, may pusong palaban. So,
Yun po. And John Lloyd, para naman sa'yo, may message ko ba para sa mga younger players natin, yung mga katulad mo na nasa Pampanga or anyone from any other part of the Philippines outside Metro Manila, naglalaro sa kanto, pupusta ng ice water, hoping na one day makapagsuot din ng PBA jersey. Ano yung payo mo? Masabi ko lang sa mga bata nangangarap, tuloy nyo lang yung pangarap nyo kasi hindi nyo alam yung opportunity na darating nyo. Kung may setback man kayong dumating sa inyo, labanan nyo lang yun at mag-pray kayo tsaka sipagan nyo lang lagi. And stay humble. Yun laging tandaan nyo. Importante yun, stay humble, di ba? You don't want someone to come and remind you na, uy, paka-humble ka. So maraming salamat to our guests, to Mr. Ian Elizarde and of course to John Lloyd Clemente for joining us here and sharing your insights, your stories, pati na rin yung advice ninyo sa ating mga younger players and yung mga fans of the NBTC. Tune in next Friday and make sure you stay updated with everything going on dito sa NBTC, especially as we get closer to Madness in MOA this March. That's gonna do it for us this week. Tune in again next Friday for more updates about your NBTC as we get on our road to Madness in MOA. My name is Stan C, and this has been another edition of your Court Report. In the paint, stops on a dime, gets that one to fall. Hitting the first three for either side in this match and answers right back. Ivor Napa, 4-3. That straightaway three is good. So these two teams know each other well. So now the Truth turns the ball over again on the run and double pump. Bolina is good. That's Laha. They've been doing this Watch for out. years. Oh, Lino Mari with a stop.